Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw ay home service tayo dito ngayon sa may Hillsborough ng Kupang Muntinlupa mga bro. So meron tayong gagawin dito na Kawasaki Rouser 135 mga bro. Ang problema nito ay namamatay pag ginagamit, tapos ngayon natuluyan na siyang ayaw umandar. Ayan o. Kasi pauwi pa ito ng Nueva Ecija mga bro yung motor na ito, kaya pinaservisan sa atin. Ang problema nito, pinagawa na to dito sa Las Piñas, tapos kung saan saan siya, paulit-ulit lang daw, pabalik-balik, hindi naman nagagawa. Kaya try natin mga bro kung kakayanin, ano. Okay, so ayun mga bro, bago natin umpisan yung ating video ngayon araw, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Tara! Ayan mga bro. So sa ganito mga bro, sa Kawasaki Rouser 135, napakarami natin na video dyan, ano, overhauling, top overhaul, palit ng kung ano-anong mga pyesa ng Rouser 135, marami tayong video nyan. Sa kaso nito mga bro, ayaw umandar, no, tapos namamatay. So pagka mainit na mga bro, tapos namamatay siya, ayan, pagka mainit na namamatay, possible po dyan yung CDA tsaka yung pulser, yung i-check natin. Check natin yan. Tapos ngayon, gusto ko muna kasi mga bro, paandarin muna natin to, no. Paandarin muna natin, tapos subukan natin na hanggang sa mamatay siya. Paandarin natin, tapos subukan natin na hanggang sa mamatay kung mawawalan siya ng kuryente. Para ma-check natin yung ating pulser. Pero meron naman tayong darang tools dyan mga bro, para masukatan natin yung stator nito or yung pulser kung tamang resistance. Ayan. Kasi pagka uminit ito, tapos nawala ng kuryente, ay possible nga ang pulser dyan, no mga bro. Okay, so ang gawin natin dyan, tanggalin muna natin tong tangke. Tanggalin muna natin yung tangke. Pero kung, ayan, pakita ko sa inyo mga bro. May kuryente naman dito eh, kasi medyo manipis. So tanggalin ko lang muna. Wala kasi tayong taga-video eh. Ayan, talasin muna natin ha. Ayan mga bro. So, tayo natin kung may kuryente ha. Ayan o. Manipis. Talagang manipis. Yan. Hindi ka kasi ganito mga bro ang kuryente ng 135, ano. Ang 135 kasi mga bro, kahit isang ignition coil, aandar pa rin yan. Yan. So ayun na nga, ayaw talaga siyang umandar. Ang gawin natin mga bro, kalasin muna natin tong tangke, tapos yung upuan, tapos i-check natin yung clearance. Kasi kapag katukod dyan, kahit may kuryente, may gasolina, hindi pa rin naandar yan. So kalasin muna natin yung tangke nya. So sa pagkakalas lang mga bro, madali lang. Tanggalin nyo lang dito yung ito, tapos yung upuan, meron din dito. Ayan, 10mm. Tapos dito sa ilalim, meron din yan 10mm. So makakalas na natin yung tangke. Ayan mga bro, so kung nakikita nyo, bali nakalas na po natin yung tangke at saka yung upuan. So kapag nakalas nyo ito mga bro, Rouser 135 na ito, nandito po yung ating CDI. Kung mapapansin nyo mga bro, bago kasi nga ito ang pinapalitan or penalitan para umandar. Tapos bago rin yung ating ignition coil. So ganun pa rin ang problema, hindi naman nasolusyonan. Bago yan pares na ignition coil. So ibabalik natin ito mga bro. Ayan. Alam nyo ba na napakalakas ng ignition coil ng mga Rouser mga bro? Kasi kung naalala nyo yung ginagawa natin ng mga big bike, no? Yung kino-convert natin na big bike na mga inline 4. So hindi nila kayang paandarin yung inline 4 sa ibang ignition coil, ano? Kasi marami tayong sinubukan. Meron naman tayong video nun eh. So ang nakapagpaandar lang nung inline 4 na kino-convert natin sa Lipan CDI na 4-pin, ito lang mga CDI ng mga Rouser. NS150, Rouser 135, 200, 180. Ayan. So yung CDI nila napakalakas. Kaya babalik natin yan mga bro. Tapos yung CDI, asan bro? Yun yan. Ayan. Original to. Original mga bro. Ito replacement lang. Kulay green din naman pero wala siyang brand. So dito tayo sa original mga bro. So meron naman tayong paraan para malaman kung sira talaga yung CDI, ano. At meron din tayong dala dyan. Marami tayong dalang CDI mga bro. Kasi possible din kasi talaga itong mga bro na kapag kapasira na, possible na magpatay-patay, ano.
So ngayon mga bro, dito sa CDI, siguraduhin nyo lang na lahat ng, ito kasi ang pinaka main supply ng CDI ng 135, ito nasa gitna. Yan, itong dalawang sa gilid, ito yung ignition coil. Ito nga, pinagbabalatan no, parang pinagsama eh. Check natin. Yan, so ang pinaka main supply ng CDI mga bro, ng Rouser 135 ay itong gray na may stripe na kulay pula. So siguraduhin nyo lang na mayroon yan mga bro. Kasi kapag kapasira na yan, or kapag ka naglulus yan, tapos mahina ang supply, so possible na mahina mag-release ng kuryente itong ating CDI. So sa pag-check lang mga bro, gamit lang kayo ng test light. So dahil positive yan, kabit natin to sa negative no. Kabit natin sa negative ay no. So kapag ka kinakabit natin sa positive, umilaw yung test light. So sungkitin nyo lang to mga bro, ayan. Yan, take note, ito yung gray na may stripe na kulay pula. Andito rin yan. Yung tatlong socket. Ayan, yan, yan. Ayan o. Ito yan. Diba? So ngayon, pag isinusi natin, dapat magkakaroon. Ayan, magkakaroon. Ngayon, pag kinil-switch ko dito yan, dapat mamamatay. Ayan. So hindi na siya namamatay. Ayan, ibig sabihin, nakarekta na to mga bro. Ayan, sabi nga ni bro, nirikta na to. Binuksan to, tapos nirikta kasi yung doon sira. Ayan o. So wala nang function to kung ano kung sakali, wala nang function yan. Ibig sabihin, meron supply to. O ibig sabihin, buo yung supply natin dito sa CDI. Ngayon, i-check nyo dyan mga bro, yung dalawang ground. Kasi pagka mahina yung dalawang ground na yan mga bro, palyado rin yung CDI natin. So ang groundings ng Kawasaki mga bro, ay itong yellow, black na may stripe na yellow. Ayan. Black na may stripe na yellow. Ayan yun. So dahil negative ang i-check natin, ikabit nyo lang to sa positive. Ayan. So check muna natin tong mga electrical kung okay bago tayo pumunta sa carburetor. Ayan, may negative at saka may negative. Subo tayong negative dito. So ngayon, check natin mga bro yung pulser no. Sa pulser naman, gamit tayo ng tester mga bro. So gamit muna tayo ng tester. Walang tayo ng tester. Asan yung tester natin? Wala. Yun. To. So kuha na natin ng resistance mga bro yung ating pulser. So kalasin ko lang muna mga bro, balikan kayo mamaya. Kasi ang kulay ng pulser dito mga bro ng Rouser, mga Rouser, ang kulay ng pulser niyan is itong white na may stripe na kulay pula. No, yung blue, yung dalawang blue, yan yung ating galing stator. Yung itim na may stripe na yellow, yung ground. Tapos yung light green, yan yung ating neutral sensor. Sukatan muna natin to habang malamig pa mga bro. Kasi ang pulser, nababago ang resistance kapag ka mainit tsaka malamig. Pagka mainit, nawawala po yan. Nawawalan siya ng reading. Kapag ka malamig naman, meron siyang reading. I-check muna natin. So dapat, mga 120. Abutin siya ng 120 hanggang 200 ang reading ng pulser natin. Kapag bumaba doon, kasi kapag tumaas, wala yan. So sira talaga yan. Try muna natin. Tapos check din natin mga bro kung tukod dyan. Kasi kapag katukod po ang clearance niya, possible din talaga yan na mamalya at saka ayaw umandar. No? Sana hindi singaw kasi ayaw din umandar eh. Kaya mas maganda paandarin muna natin para pag umandar, gamitin natin hanggang sa mamatay siya. Tapos check natin yung kuryente kung mawawala. Sukatan muna natin. Yan mga bro. So gamit tayo ng tester para makita natin yung reading ng pulser. Ano mga bro. Kasi ito ang function ng puti na yan mga bro. Yan yung nagtitrigger sa CDI para mag-release ng kuryente. So mayroon nilalabas dito na 3 to 5 volts. Ayan yung puti na yan. So sa pag-check mga bro, set nyo lang siya sa ayan. Resistance. Tapos yung test probe sa negative. Tapos ikutin natin tong puti. Ito natin puti. Ayan. Ayan, 204. Medyo mataas yan, ano mga bro. Pero pasok pa yan kasi nasa 250. Pero mataas na po yan. So malalaman natin yan pagka uminit. Sukatan natin kung ano mangyayari. Ayan, pwede pa naman yan. Pero mataas na kasi yan eh. Ayan o, ulitin natin. Baka nagkamali lang. Ba, ayaw na. Yan, 204 talaga. Tapos nag-open line pa. Natin. Yun o. 204. Okay.
So ano yan, dito muna tayo mga bro. Kalasin natin tong head ano. Check muna natin kung tukod. Kasi kapag kahit good condition lahat ng electrical tsaka carb, kapag katukod naman ng clearance, wala rin. Sablay pa rin. Tapos ibalik natin yung mga coil. Ito. Oh, may isa pa bro ha. Ha? Bye. Apido din naman eh oh. Yan, mga apido coil mga bro. Mamaya yan. Dito tayo sa original. Oh, bago rin J-Tings bro. Bago na yung mga J-Tings yan. Ano to? Nakuha ko lang dyan yung... Ayan mga bro. So bali nakalas na po natin yung head no. So bago natin ma-tune up yun mga bro. So i-timing muna natin. So gamit lang kayo ng allen dito. Ayan. So 6mm na allen. So i-timing nyo lang mga bro. Ayan. So kailangan yung tin na yan nasa gitna. Ayan natin mga bro. Sana hindi singaw to no. Kasi sabi naman ng may-ari ng isang linggo umandar pa daw to. Problema nga hindi na umaandar ngayon. Ayan. So timing lang muna natin to. Kasi mamaya kapag ka naayos natin to, bibiyahe to ng Nueva Ecija. Okay, malayo-layo din. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. So pagka ganyan mga bro, ayan, naka TDC na po yung ating piston niya, nandito na yan. So kung nakita niyo yung mark na yon, ito. Yung mark na yan, lawan natin. Yan, yung mark na yan, kailangan itatapat nyo dito sa T. Yan, para naka-timing. Tapos saka natin naalugin to. Yan. Kagaya niya mga bro, tukod. Pero nakagalaw pa naman. Naandar pa to. Ganitong tune up. Okay, so pwede pa yan. May clearance pa naman. Yan. Yung intake, ito lang yung intake na pasobra. So, i-tune up muna natin tong intake mga bro. Yeah mga bro, so kung makikita nyo, bali kinalas na natin ano. So, kasi meron tayo naririnig na kakaiba. Ayan, kung makikita nyo, meron tama ng barbula oh. Bukang tumama dito yung intake. Ayan, sana lang hindi na baliko. Ayan, so kakalasin natin yung mga barbula para makita natin kung mayroong baliko ano. So mamaya mga bro, update ko kayo dito sa mangyayari sa Rouser 135. 2 hours later. Ayan mga bro, so update tayo dito mga bro sa ginagawa natin na rouser. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-video kanina. So bali binunot natin yan, nilinisan natin yung piston ring, tapos yung barbula, ayan, nilinisan natin pati yung ating carburetor. Tapos lahat ng yung nakakabit kanina, ayan, yung coil, yung dalawang coil na apido, binalik natin sa stock mga bro ano. Ulitin ko mga bro, mas malakas po ang stock na ignition coil ng rouser kumpara dyan sa mga apido na yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa natin dati na inline 4 na bandit, hindi kaya magpaandar ng mga apido na yan ng big bike. Pero yung itong rouser, yung mga ignition coil niya, kayang-kaya niyang pandarin. No? So, pandarin natin. Oh, ganda pa oh. Ito ano lang to, puralizing film lang ito mga bro, film. Kaso napansin ko parang may basag na. Ayan, pero hindi siya nangingitim kasi ito mga bro, pagka may basag ng LCD, nangingitim kasi yan. Ito wala naman. Mukhang nabaluktot lang yung film niya. Pandarin natin. Oh. Ay buwisin, nakatama yun. Oh. Oh, mandar na mga bro. Oh. Ay 1,000 lang ang RPM lang ang minor natin. So nga pala mga bro, ang ginawa natin pala dito, yung base gasket, kung mapapansin nyo, dalawang kulay. Isang brown, tsaka isang green. Yan. Ang ginawa ko mga bro, dinubli natin yung base gasket. Ang purpose, para umangat yung block. Ngayon, pag angat ng block, di yung timing chain natin, ano siya, tataas din siya. Yun, tataas din siya. Yung naririnig nyo yun, parang lumalagatik na yan, bahagya. Timing chain yan mga bro. Bali yung tensioner natin halos wala nang function eh. Kasi nung niluwagan natin to, nung niluwagan ko to, dapat pag hinihigpitan nyo yan mga bro, may gap dito yan. Tapos saka nyo pipihitin yung pinakadulo ng timing chain ay ng tensioner para lumubog. Ito kahit naka-release yung tensioner,
Tapos sinigpitan nyo, wala, umilalim na, wala na talaga. Yan mga bro, kung nakita nyo, umandar na. Oh. So mamaya rin, uwi na to ng Nueva Ecija. Mamaya ba bro? Yeah, mamaya daw, biyahe na bro. Ngayon, ibalik natin mga bro yung mga tinanggal natin para test drive natin sa labas. Para magkaalaman na. Ha? Tapos, isa pa pala ba nga bro, isa pang problema nito. Pinaglalagyan kasi ng gasket maker yung diaphragm. Huwag na wag yung lalagyan mga bro kasi natigas yung diaphragm. Lulutong yan. Ngayon, mahihirapan siya yung paglaro ng piston natin. Ang mangyayari niyan, delay ang response ng throttle. Buti na lang, medyo maganda-ganda pa oh. Ikutan mo nga bro. Jeez. If I had to live my life. Oh. Yan, subukan natin mga bro itakbo sa labas. No. Ay kasama natin si Idol dito. May service siya kaninang Roser 135. Ang pangit ng home service nito. Alam niyo kung bakit mga bro? Brake shoe lang ang ginawa. Brake shoe lang ang ginawa, pina-home servicean pa. Kaya gamit muna natin, i-test drive muna natin mga bro kung anong magiging kung ano magiging kalagayan. May ano yan bro? Ito yung kasama yan eh. Lagayin doon ng mga palay. Yan. Mga bro, maandar na oh. Yan ang U-box niya. So mga bro, idea sa mga naka-Roser 135 oh. Hey! Gaya ng mga tornilyo pa nakapulot ka sa kalsada. Ayos din naman ano. Bagay ba sa stand ito? Ay mga bro, subukan natin i-test drive ito kung mamamatay. Kasi namamatay daw ito eh. Bro, pili ba dyan? Pili dyan. Pili ko naman dyan. May nalayo ng clutch. Pangit ng clutch. Gawin mo ito rin eh. Ano na ba pa-response ito? Ano nga preno? Mati na mo. Oh. Para nangangabayo. Tama ang disc brake nito. Tignan natin. Ayan mga bro, so kung nakita nyo, medyo ang problema rin nito mga bro, pagka na membrane, gumaganong gano'n no. Gumaganong gano'n ng lever natin. So ibig sabihin yan mga bro, ang disc, itong disc, ano yan, bingkong yan, nakaganon yan, paling yan, hindi siya naka-align. So mahirap naman ipa-align. Kaya sa machine shop yan mga bro ano. Pero kung ako sa inyo, bumili na lang kayo ng bago, mura lang naman ito. Huwag nyo nang mayroon kasi nag-a-align ng machine shop nito. Pero suggest ko niyan, bumili lang kayo ng bago, mura lang naman kasi ito. Kahit yung replacement lang, kahit wag na yung original. Pero kung may budget kayo, mas maganda yung original. Pero kung wala, kahit replacement lang mga bro. Hassle kasi yan, kasi pagka piniprinuhan nyo, yung motor, gumagano ganito rin yung motor. Oh. Kaya gumagano ganyan yung motor. So sa ngayon mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Yan at uwi na siya ng uwi na to ng Nueva Ecija. Shoutout pala kay anong pangalan ng kapatid bro? Yan, kay Joy Aurelion, di ba? Yan. Shoutout kay bro. Ayan, ito na bro yung motor mo. Makakauwi na yan. Oh.